Hello! Happy Friday the 13th. Magandang gabi sa inyo lahat. So meron tayo re-reactan ngayon na ipasa sa akin, no? Parang maniniwala na talaga ako sa mga albularyo. Talagang talagang totoo yata albularyo. So ito yung yung albularyo, no? Di ba? Mukhang sinasapian na yata ako. Magpapa-albularyo ako. Si Clarice, ang huling albularyo ng kanilang pamilya. Ang kakaibang kakayahan daw niya, di inaasahang magdadala ng malaking kababalagan sa pamilya. Parang sinasaniban ako. Noong unang panahon, tuwing magkakasakit ang mga tao, hindi doktor o ospital ang hinahanap nila. Ang takbuhan at sagot sa anumang uri ng karamdaman noon ang tinatawag ng mga albularyo o faith healer. Galing sa word na herbolaryo yan, di ba? Herb yung ginagamit nila. Ang mga albularyo ito, kaya raw gamutin ang mga sakit o ano pa mang pananakop ng masamang espiritu gamit ang pinagsama-samang mga halamang gamot. Name it, they can heal it daw. Nasaan na yung si Mga iba't ibang uri ng albularyo. Pero ang albularyo, parang sila yung tinatanaw ng mga komunidad, lipunan, no? Pero proven na proven na yung mga halamang gamot na ginagamit ay talaga nakakagaling. Yung iba, katulad ng lagundi, may approve na ng FDA yan eh. Di ba may ASCOP na ngayon yung lagundi? Matagal na yung lagundi na yan na naalala ko nasa nasa Mindoro pa lang ako. Inaano na mga albularyo yon. Pero approve na. May nagtanong sa akin si Sir Proxky Rivera ba yon? Ang sabi niya sa akin, agree daw ba ako na may albularyo daw na ano ba yon? Paano ba yung tanong mo, sir? Na nagbibigay daw ng gamot at the same time nagdadasal or nag-aano ng gamot, parang nag-i-encourage na maggamot, something like that, tapos sinasabayan daw ng dasal. Ako naman, payag naman ako doon. Wala namang mali doon eh, lalo na pagka may ng doktor na maggamot siya, 'di ba? Or lalo na yung mga over-the-counter drugs, halimbawa masakit ang ulo, yun nabibili mo sa butika ng walang reseta. Okay naman yun, tapos dadasalan. Yung pagdadasal, never naman nagkamali na na dasalan mo ang may sakit eh. Kahit sino naman sa atin, pag halimbawa nagkasakit ng anak mo, or wag naman sana or magulang mo, nagdadasal ka na sana gumaling eh. Wala namang masama dun sa pagdadasal itself. Ang masama lang kasi nangyayari, palalabasin kang kinulam kahit hindi naman. 'Di ba? Wala namang proof na talagang kinulam ka. Ipipilit nung iba na kinulam ka para lang magamot ka nila kunyari at tapos magbabayad ka sa kanila. 'Yun ang masama doon. Pero halimbawa, masama po ang pakiramdam ko, ipagdadasal kita sa ngalan ni Jesus, ikaw ay gagaling. Wala namang problema doon. As long as hindi ka naman nagke-create din ng false promises na ay pag ginamot kita ay garantisadong ikaw ay gagaling. 'Di ba? Kung pagdadasal mo sila, at yung pagdadasal na 'yon, pwede namang gawin 'yun ng ng mahal mo sa buhay sa iyo, hindi mo na kailangan pumunta ng albularyo eh. Naniniwala din ako doon na powerful din naman ang dasal. Kahit yung mga doktor na halimbawa mag-o-opera sila pag-pray po natin na maganda ang resulta. Ini-encourage din naman kayo nun eh. Kasi may mga galawan kasi ang albularyo bukod sa pagdadasal na kaduda-duda. 'Di ba? Lalo na sa probinsya, na gumagamot. Pero ito, tong albularyo na pag-uusapan, mukhang legit. Nakikita ko legit siya. Paggamit ng mga dasal, paggamit ng mga halaman. Bago pa dumating ang mga Kastila sa Pilipinas, hundreds of years ago, mataas ang tingin ng sambayanan sa mga albularyo. Noon, kadalasang mga babae ito at tinatawag na babaylan.
Pinaniwalaang makapangyarihan daw ang mga babaylan at meron pa silang spirit guides para magabayan Yan, sa ito. gagamot. Yung ito naman, ganito, no? Sabi sa akin ni kung sino man ang nakalimutan ko na kung sino nagsabi. Bakit daw kay Sir Ed, hindi ko daw nagpapabayad daw si Sir Ed eh. Bakit hindi ko daw kinokontra si Sir Ed, nagpapabayad nanggagamot or tungkol dyan sa mga espiritu na yan. Yung source kasi ng power ni Sir Ed ay hindi naman biblical. Katulad nito, no, galing sa spirit guide. Kapag kasi nasabi ng mga albularyo na ang power nila ay galing sa gabay, may tinutukoy kasing gabay eh. Yung spirit guide na yan eh. Hindi sakop ng Bible yan kasi ibang paniniwala yan eh. Parang ganito, no, mag-aasawa ang Muslim ng marami. Bawal sa Christian yun, di ba? Nasusulat sa ganire ay bawal hindi mo pwede silang sakupin nun. Kasi ang paniniwala ng mga Muslim ay nakabase sa iba, hindi do sa Bible na inaano mo. Yung kay Sir Ed din, ganun din eh. Spiritual guide din eh. Pero ibang-iba pag ang albularyo ay nagsasabi na galing kay Jesus Kristo ang aking kapangyarihan, ako ay puspos ng Diyos na yung biblical God ang tinutukoy niya na nagbigay sa kanya ng power. Saka mo gagamitin yung Bible verse na bawal ang maningil. Kasi kung galing sa Diyos yan, ipinagbili ng Diyos, 'di ba? Mateo 10:7, ibinigay sa inyo yan ng walang tama ha. Mateo 10:7. Dahil lang. Para malinaw tayo. Mateo 10:7. Wait lang nga, bagal eh. Ayan oh. Ay, hindi pala Mateo 10:7, sorry. Anong verse nga yun? Yung ibinigay sa inyong walang bayad. Ibigay nyo ng ayan o, Mateo 10:8 pala, sorry. Mateo 10:8, nakalagay dito, tinanggap nyong walang bayad, ibigay nyo ng walang bayad. 'Di ba? Magpagaling kayo. Ang sabi dito, Mateo 10:8, 'di ba? Magpagaling kayo ng mga may sakit. Magpalayas kayo ng ang mga may sakit ay inyong pagalingin, ang mga patay ay inyong buhayin, ang mga ketongin ay inyong linisin, at mga demonyo ay inyong palayasin. Tinanggap nyo ng walang bayad, ipamigay din nyo ng walang bayad. 'Di ba? Tinanggap nila galing sa Diyos, yung sinasabi ng iba, galing kay meron Jesus man pa, namatay na yun si Solon. 'Di ba? Galing sa Diyos ang power, ba't ka nagpapabayad? 'Di ba? Sinabi nga, ibinigay sa inyo. Pero kung ang sinasabi mo, ang power mo ay galing sa gabay, sa spiritual guide, never ka nagme-mention ng galing sa Diyos o hindi kayo sakop nito. 'Di ba? May nagsabi pa sa akin, bakit yung mga doktor nagpapagaling, naniningil? Hindi naman binigay ng Diyos yun eh. Pinag-aralan nila, binayaran nila yung tuition eh. Ang nakalagay kasi dito, ibinigay sa inyong walang bayad, ipamigay nyo din naman, binayaran nila yung tuition nila eh. Hindi sila sakop nito. Bagamat naniniwala pa rin sila sa dasal, hindi naman binigay sa kanila ng libre yung lisensya nila na manggamot. Pinag-aralan nila, binayaran yon. 'Di ba? Tapos yung mga katulad nga nun, yung mga mini-mention dito na mga babaylan, spirit guide ito, dahil ito meron na nito sa Pilipinas, hindi pa dinadala yung Christianity sa atin. Kaya hindi rin sila sakop ng Bible kung magpabayad man sila. 'Di ba? Spiritual, yan yung mga shaman, 'di ba? Yan yung mga yon. Dahil may gabay sila. Ang hindi ko nga maintindihan kay Maestro Ozzy, may gabay daw siyang kapre, then minimension niya si Jesus. Ano yun?
Hindi ko naiintindihan. Gabay niya daw, kapre daw si Pedro. Pero may sinasabi siyang Diyos pa. So nababasa nila yung elements around them, which is normal, it's natural. And when the Spaniards came to the Philippines, the Babaylan, the ones venerated at tinitingalang mga Babaylan, they were labeled as witches and they were burned at the stake. So what happened is the Babaylan went into hiding. Dahil nga unti-unti nang nagtago ang mga babaylan, unti-unti na rin nawala sa pedestal ang pagtingin ng mga tao sa kanila. Medyo nahaluan na ng Katolisismo di ba? Years, ang mga manggagamot na tulad nila ay tinawag ng albularyo. Pero dahil sa pagunlad ng science, hindi na naibalik sa dati ang mataas na pagtingin sa kanila. Siyempre, dahil may siyensya tayo ngayon at marami tayong doktor, talagang sinasabi nila, mas magandang pumunta na kayo sa ospital. Kasi marami rin tayong dokumento ng mga na nakita na pag nagpapatingin muna sa albularyo ang isang tao, namamatay. Ako naman, ito kung halimbawa naniniwala kayo dyan sa mga albularyo, go ahead. Pero make sure nyo na pa-consult muna kayo sa doktor. Diba? Or maigi, pagsabay nyo. Pagsabay nyo, alin sa dalawa. Or sabay. Hindi pala alin sa dalawa. Pagsabayin nyo. At least meron kayong sa medicine. Pero ipa-prioritize nyo yung medicine Kasi sometimes, huwag kang iinom ng gamot. Gumaganon yung albularyo minsan Hindi, bahala pa rin kayo kung anong gusto nyo sa buhay nyo. Pero kung akong tatanungin, mas maganda i-prioritize nyo yung science. Diba? Ngayon, kung talagang walang nangyayari doon sa science nyo, doon sa pagpapagamot nyo sa doktor na talagang confirm na walang nangyayari, or ipagpatuloy mo pa rin, at the same time, saka kumonsulta, diba? At least kahit papaano, lahat ng option, ginamit mo. Pero kung akala nyo, ubus na or wala ng mga albularyo sa modern world Uy. ngayon, Alam mo, yung mga albularyo, parang totoo na rin talaga, ladies and gentlemen, mga kaaha, siya si Clarice Jane Clemente. Malayong-malayo si Clarice sa usual description sa mga albularyo na matanda at may kung ano-anong dahon na nakakabit sa katawan. Siya ang tinuturing na huling albularyo ng Sa pamilya. kaya makapagpagamot dyan, mas mampakiramdam ko Para yata akong kinukulam. Yeah. Ika-4 na henerasyon na siya sa kanilang angkan ng mga albularyo. Kulab! Message ko pala yan. Si Clarice Jane Clemente, 16 years old na po ako. 16! Ilang... 6 years ago pa naman pala to. 16 years, pwede na. 6 years ago, 2018, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, or 23 na siya ngayon. 25 ako. Di ba? May pamilyar na mukha to May kamukha to Ano po kasi, 13 years old pa lang po ako nung namulat na po ko sa paggagamot po na lola ko yung pagtatawas po. Ang kakayahang manggagamot ni Clarice, namana pa raw niya sa kanyang Mommy Jane at Lola Mags. Meron pong nagpahilot sa kanya, bata. Simula Papahilot din ako. po noon, ninilot niya. Tapos yun po, yun na po yung pumalit dito. Nagulat na nga lang din po ako na nanggagamot na rin po yung nanay. Healing runs in the family. In fact, halos Kahit ako din mahilutin yan, gagaling din ako lahat ng members ng pamilya ay albularyo. Pero yung huli tagwagmana, nako, dinapuan ng sumpa. Ng sanib. Ano po kasi, tinitignan ko lang po yung lola ko, paano po siya manggamot. Lola, ano po to? Malunggay yan, Apong, para sa paggagamot, para maraming gumaling. Kaya hindi nakakagulat na ito ay matutuhan o maipasa hanggang kay Clarice.
Ah, At nasubukan nga raw si galing Clarice naman. na minsan kailanganin na niyang siya mismo ang maging albularyo. Tao po! Magpapatawas po sana ako. Ano po yun? Nandiyan po si nanay. Ay, naku po. May sakit po kasi si Lola. Kating-kati na po kasi yung buong katawan ko eh. Ako din, para ako nangangat Kaya eh. na po magamot. Ako po. Papatawas kaya ako dyan. Ayun na lang po. Sige Wala na po. akong alam din eh. Sige na. Pinakausapan po na pwede po bang gamutin kasi ano po puro pantal-pantal po yung katawan niya. Ate, Oh, galing ano. susubukan ko lang yung ginagawa ni Lola. Nagulat po ako na kaya ko naman po pala. Ano po nun, hindi ko naman po talaga pinangarap ng mag-albularyo. Pero masaya po sa feeling na makakatulong ko po sa ibang tao. Sige nga, papagamot ako dyan. Nito mga nakarang parang sama-sama ng pakiramdam ko eh. Baka nakulam ako, no? Pero katakot-takot na panghuhusga raw ang inabot niya nang simulan na niyang gawin to. Hindi. Ako magsasabi na totoo yan. Huwag ka mag-alala. Wala talaga kasi mga sabihin pa nila, baliw yan eh. Hindi. Kapraning yan. Yung po yung mga, hindi na lang po namin pinapansin. Tulad po ng lolo ko noon. Sinabihan po siya mangkukulam. Tinatawag po na baliw po yung namin, yung family, ganyan, lolo ko po. Grabe naman kayo. Sabi ng kamag-anak po namin na iwasan na lang po namin muna yung Oo nga. gamot kasi sabi po nila wala naman po yung mayaman sa pag-aalbularyo, ganyan po. Tapos kami naman po yung nagkakasakit. Sa kabila, Oo nga, grabe kayo manghusga sa mga albularyo. Subukan nyo muna, hindi puro daldal kayo dyan. Ako magtatanggol sa'yo. mga paratang at pagdududa ng mga tao, hindi pa rin nagpapaapekto si Clarice. Legit yan, legit. Pagtulong sa kapwa ang Legit. ginagawa nilang pag-aalbularyo. Isang patunay dito si Angelica na isa sa mga natulungan at dinamot daw mismo ni Clarice. Yung Pag ako naggamot niyan, isa rin ako sa magpapatunay. araw na yon, sabi niya, mawawala na yan 3 days. Pero sa isip ko, try ko kasi nabubulok na po talaga yung paa ko. Yung Ah. araw na yun. Pag-angat niya po ng kandila, na may nakita po siyang duwende. Ah. Talagang duwende po yung Oh, duwende talaga. Bali, nagalit po daw yung duwende kasi naapakan ko po daw yung paa sa may puno ng nyug po namin daw. Hindi, usually diabetes yan eh. Pero baka duwende talaga. Tapos yung gumaling. Galing. Raw, may isang pangyayari na tila magtatapos na yata sa misteryosong tradisyon ng pamilya. Halos araw-araw po talaga nagpapagamot sa kanya. Kahit po may masama na po yung pakiramdam niya, hindi po siya nakakaindi sa tao. Pinaniniwalaan nila sa dami ng mga nagamot ng Lola Mags nila ay napasa dito ang mga sakit at masamang espiritu. Kaya naman nag-decide na ang mga mag-ina na itigil na ang pag-aalbularyo. Magpapacheck pa naman ako dahil para akong para may kumukulam sa akin. Baka siya lang yung makakagamot. Akala nila tapos na ang tradisyon ng pag-aalbularyo sa kanila. Pero pati raw pala si Clarice, Yan sa'yo. hindi nakaligtas sa masamang espiritu. Grade 7 po ako noon. Sa school, may masamang elemento po daw kasi doon. Nung time po na uwi na po kami, ang bigat po ng pakiramdam ko noon. Laris! Huwag mo akong pinaglolo ko, ha? Galing po siya ng school. Pagdating niya po, hindi ko po siya makausap ng maayos. Tapos, Grabe, sama no? po ng mukha niya. Sabi Oh, grabe talaga, no? Kawawa naman si Clarice. ko, anong nangyayari sa'yo? Tapos pumunta po siya doon sa sulok. Legit yan, legit. Nakaganon po siya, nanlilisik po talaga yung mga mata niya. Tapos tumatawa pa. Sabi ko, huwag mo nga akong inaasar. Pero ang feeling ko po talaga, ibang na po yun eh. Hindi na po yung anak ko. Kinakabahan ako, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Siguro gamitin ko yung anak ko ng pagtatawas na. Doon ko po ulit ginamit Artistahin eh, no? na yun. Baka nagustuhan ng kapre yung anak nyo.
Gumising po ako nun. Hindi ko po maalala yung ibang pangyayari po sa akin. Kaya natakot din po ako na baka sa paggagamot po namin yun, kaya po nangyari sa akin yung ganun. Mag-ghost hunting na lang tayo. Di ba? Yun, sama tayo, ghost hunting tayo. Pero hindi dito natapos ang lahat dahil ang insidente ng pagsanib daw kay Clarice nasundan pang muli sa eskwelahan. Ilang pang estudyante raw ang bigla nalang hinimatay at bumula ang bibig sa gitna ng isang school activity. Ano kaya ang ibig sabihin ng mga di umano'y insidente ng pagsanib? Sa tingin ko po iba kasi po sa eskwelahan naman po nila yun. Ang sabi po kasi yung mga nandoon daw po, mga nasa lanta daw po yun ng undoy. Ayon sa paranormal expert, may dalawang uri raw ng pagsanib o possession. Ang voluntary at involuntary possession. Voluntary ay yung nakikita nating tuwing linggo Wala akong masabi eh. kung saan tinatawag ang espiritu. Samantalang involuntary possession naman, pagsahan o sa apilitang pumapasok ng espiritu sa katawan ng tao at kinukontrol niya ito. Karamihan ng mga sanib, ito yung tinatawag na tantrum. Okay, there are some people, there are some situations in life na kung minsan magkakaroon ng emotional breakdown. Parang sobra na, tama na, hindi ko na kaya. Biglang magwawala yung tao. But that is not sanib. 99% of the times, no. Pero yung madalas na mapagkamalang sanib is simply psychological disorder. Yung schizophrenia, no? Kadalasan. Pero feeling ko legit itong kay Isa sa mga tinutukoy ni Adam ay ang psychological condition na maaring pagdaanan ng isang tao ang tinatawag na dissociative identity disorder o ang pagkakaroon ng two or more identities at personalities. Split personality. Babalikan natin ang nangyari raw sa pagsanib kay Clarice. Hindi! Legit yan! Legit! Sa paranormal investigator na si Adam Reyes, malaki raw ang posibilidad na walang totoong pagsanib na naganap. Ang Ako legit yung legit! pagbago ng boses at paglisik ng mga mata ay hindi raw nag-iisang basihan ng pagsanib ng espiritu. Pag sinabi mong sanib, there has to be something which is impossible to explain by science or by knowledge na normally hindi dapat pwedeng gawin ng isang tao. Ngayon, yung mga pabago-bago ng boses, halimbawa, tapos nandiyan din halimbawa yung, let's say, nanilisik daw ang mata, madalas yan. If you go to the mental asylum, lahat sila halos ganoon. A lot of them are showing the same symptoms. Pero dahil wala naman si Adam nung aktual na mangyari ang insidente, Wala ka Adam doon. Kaya pwede i-consider na sanib talaga yon. Hindi ako nagiging bias ha. Baka sabihin nyo, bias ako. hindi rin naman daw may tatanggi ang pagiging posible nito. Lalo na at expose ng espiritu si Clarice at ang Oo nga. albularyo. Pamilya kasi sila ng albularyo. Mga kaha, Kaya totoo yun. masama sa mga tradisyon at kultura dahil bahagi ito ng ating pagka-Filipino. Pero dapat, hindi pa rin ito makakaapekto sa pang-araw-araw nating buhay. Parang ngayon lang ako naniwala talaga sa albularyo. San ba yon? Anong name nito ni ate? Anong name nito? Clarice Jane Clemente. Makontak ko nga to. Para kasing ilang araw na masama ang pakiramdam ko. Para talaga akong kinukulam eh. Tingnan natin sa FB. Uy, titingnan ko lang dahil magpapagamot ako. Clarice Jane Clemente. Facebook. Yan, Facebook. Clarice Jane Clemente. Bagal ng internet ko. Hindi ko alam kung bakit. Hindi yata ako nagbabayad ng internet Clarice Jane Clemente. Uy, taga Cavite. Uy, artist na pala si Clarice Jane Clemente. Ayan
Artist na pala siya ngayon. Model pati. Hindi naman mag-aalbularyo to. Pwede ba mag-albularyo? In-stock eh, no? Dancer, talent, artist, model. Clarice Jean. Saan ba siya pwede i-PM? Invite, pwede ba kita ma-invite sa ano, sa ghost hunting? Invite ko nga. Anyway, yan lang ang pag-uusapan natin ngayong gabi. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye.